Okay. Magandang umaga, tanghali sa inyong lahat. At tuwan-tuwa ako makapunta rito sa Quezon City University. Andito ang ating minamahal na konsehal, andito ang ating presidenteng Tess. At 2,000 estudyante naghihintay para mabigyan ng 5,000 pisong educational assistance. Pagkat paulit-ulit natin sinasabi sa gobyerno na talagang libre na ang edukasyon sa Pilipinas. Pero ang totoo, alam naman natin na marami pa rin gastusin liban sa tuition fee na naglibre nga. Dahil alam naman natin ang pamasahe, pagkataas-taas ngayon at ang gasolina puros imported, andyan din ang mga gadgets, devices, Wi-Fi, data, na kung ano-anong kinakailangan ng mga kabataan na kung tutuusin, di ka na makapag-aral kapag walang hawak ng mga gadget na ganyan at wala kang load. Kaya eto nga, nagmamahal, meron pang pagkain na alam naman lahat ng may bahay, nagtaasan din, at uniforme, kung ano-anong project, mga extracurricular. Kaya matindi pa rin ang gastos at mabigat pa rin sa mga hihirap na pamilya. Kaya kahit paano, sana makatulong to. Nagpapasalamat ako sa DSWD, talagang hinabol nila. Sabi ko, ipasok natin sa November para birthday gift ko pa rin. Dahil naniniwala ko, pag pinamigay ang regalo sa birthday, hindi ka natatanda. Sila na ang bahala. Ayun. So, thank you very much sa ating media sa pagdaupang palad ninyo rito sa atin. Ma'am, kapwa nagkasundo ang pamahalaan sa NDF para sa panibagong pesto, agree po ba kayo dito? Sa panibagong pesto sa NDF po? Oo, pinagtatakaan ko nga kung saan sila magpipisto at halos wala nang natitira. Ang United Front na lamang. Yung doon sa lugar ng nanay ko, sa Samar, may United Front Pangkapraso at may mga kalat-kalat na mga NPA. Pwede siguro kausapin, higit sa lahat, alukan ng hanap buhay at pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Dahil alam natin may 1,000 sa kanila na hindi makahanap ng trabaho dahil nasa record nga nila yung iba't ibang krimen, iba't ibang mga paratang. Kaya eto nga, yung ceasefire para sa Pasko, tradisyonal na at dapat kilalanin din. Alam naman natin yan. Sa bar, may isa pang problema. Kaya kinakailangan siguro tratuhin rin ng maigi para magkaintindihan. Hanggang ngayon, ang iba't ibang mga pinagkasunduan sa bar ay hindi pa na isasatupad. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon, gawan natin ang paraan para mabalik loob ang mga dating MI, MNLF, BFF at kung sino-sino pa ay mabalik na sa ating lipunan. Okay. Good morning po. Bintag TV po from Philippine Vlogger Select. May mga panawagan po na kiluan ng bentahan ng itlog at bentahan po ng itlog. Pabor po ba kayo dito? Well, depende yan sa mga nagbebenta, yung mga egg producers natin. Matagal na nilang tinututunan to dahil ang mabebenta lamang yung malalaki, syempre, kasi kiluhan na. Kawawa naman yung maliliit. Samantalang alam naman natin na sa Batangas, halimbawa, kung saan nanggagaling ang halos lahat ng itlog dito sa Maynila, talagang nagtaasa na ang presyo ng pagkain ng mga manok. Nagka-problema pa sa avian flu, kaya nagtal na naman ng sangkatutak na manok noon. At talagang hirap din ang ating egg producers, kaya nagmahalan pati itlog, pambihirang buhay ito. Kaya ito nga, isipin natin kung anong maganda. Pero ang sabi naman ng egg producers, kung may maayos na pamamaraan, bukas naman sila sa kiluhan. Dahil dati, ginagawa namin yan sa bawang sa Ilocos, na yung maliit na bawang, yung mga bubot, iba ang presyo doon sa class A. So, baka pwedeng gano'n, i-categorize. Kaya nakakalito yan at baka lumaganap rin ng dayaan dyan. Follow-up question na lang po, ma'am. Nagsimula na raw po ang po sa Cebu ang bentahan po ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pong masasabi nyo dito? Di mabuti naman, pero ang kinatatakutan ko, aasahan niya ng tao, pagpaplanuhan ng ating mga may bahay, hindi naman masusustento yan ng matagal na panahon. Kasi subsidized yan. Ang mahalaga, hindi yung subsidized. Ang mahalaga, pero sa ngayon, sa Pasko, why not, ano? Magandang regalo yan sa ating lahat. Kaya lang, ang hunot dulo niyan, ang tunay na solusyon, pagtibayin at palakasin ang ating mga magsasaka.
alam naman natin yan ang talagang solusyon. Make the Filipino farmers competitive and strong. Yan lang naman ang tunay na solusyon. Yung subsidy, pansamantala lang yan, habang may pera. Pero, hindi naman na napakayaman ng ating budget ngayon. Hirap na hirap nga kami sa Senate dahil ang pinakamahirap, gumawa ng budget para sa 2024 kapag alam naman natin kapos ang budget. Proceed. Oo, baka may iba pang tanong. Yes. Pasensya, pag naintindihan ko, sasagutin ko ang alam ko. Yes po. Regarding lang ma'am dun sa statement ni Speaker Romualdez. Ano ba sinabi? Magkakaroon ng tamang panahon kung sa regarding ICC ma'am. ICC. Magkakaroon ng tamang panahon para sa hearing kung sa lalabas ang arguments ng mga kongressista, yung pabor at hindi. Okay. Pagpasok sa accused. May interparliamentary courtesy, no? Interchamber courtesy. Ibig sabihin, syempre, malaya at dapat lamang gawin ang Kongreso ang nais nila. Pero kami sa Senado ay naniniwala na talagang walang kinalaman ng ICC sa Pilipinas. Sa amin, may naghain ng isang resolusyon at tinaabangan ko kung kanino ma-i-refer. At i-hearing namin, pero hindi katulad nila, siguro para sa akin kasi hindi naman masyadong priority yan. Mas prioridad yung kumakalam na tiyan, yung talagang tumatama sa bituka, yung talagang paghahanda sa Pasko na hindi dapat Paskong tuyo, kundi Paskong busog ang buong pamilya. Sana doon na lang tayo tumutok. Yes ma'am. Yung dinner daw with President Bongbong Marcos. Ang alin? Dinner. With, kagabi. yes, Oo, tsikahan lang yun. Ang inapi-api doon si Senator Gatchalian. Yun lang. Wala, nagkabiroan lang kung kailan pa magpapakasal. Naiinip na kami. Kahit mabait si Bianca at nagtitiis kami, inip na. Ayun. So, maraming salamat. Nagkaroon nga ng ICC resolution diyan sa Senate. Di ko alam kung kanino i-refer. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang damdamin ng mga senador, unahin muna yung budget kasi naghihintay ang tao. Katulad ng mga kabataan dito, naghihintay kahit mainit, kahit nalit yung DSWD, tsatsagain nila yan kasi kailangan talaga nila yung 5,000 pisong educational assistance. Doon muna tayo tumutok, doon sa mahalaga. Yung mga eskwelahan natin, maswerte nga yung QCU. Kahit pa paano, yung Unipass dumarating kahit huli na. Ayun. Pero yung mga eskwelahan, nakilala ko sa Jensen, yung mga nasa Cebu, hindi umaabot ang kanilang Unipass. Kaya hirap din yung mga eskwela. Marami talagang problema sa ating bansa. Nagre-recover pa tayo, hindi pa tayo todo bangon mula sa COVID. Ang mga negosyo, naghihikahos pa, yung iba, marami pa rin sarado at hindi na makapagbukas. Kaya siguro yun ang tutukan natin, yung mas mahalaga. Okay na? Salamat. I'm so in love with you.